Sige po, minsan pa nga bigyan po natin ng malakas na palakpak po ang ating Panginoon. Hallelujah. Wow. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ginawa mo ang pinakadakilang desisyon ngayong araw. Amen. Amen. Yung nandito tayo, sumasamba. Amen. Samantalang karamihan po sa mga mamamayang Pilipino nasa rally yata. Okay, so of course we will pray na talagang matapos na o di kaya malesen po yung ating kinakaharap na problema sa bansa natin, yung corruption, no? Amen. So napakadakila po ng ating Panginoon at talagang ako po hindi ko kahapon iyak ako ng iyak sa presence ni Lord. At even kapag tayo po'y sumasamba, umiiyak talaga ako kay Lord. Okay? Alam niyo po, ang pag-iyak sa buhay ng Kristiyano, given na po yan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang inyong pag-iyak ay hindi masasayang. Hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen. Kaya minsan nag-post ako sa Facebook na yung tears, it will come, but yung tears na yan hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen. Okay, so isa pong mapagpalang umaga sa Diyos po ang papuri. At welcome din po sa lahat ng nanonood po sa ating online. Ganon din po sa first time, second time, at yung mga ibang kapatid na na-miss natin, na hindi natin nakakasama po natin. Amen. Sa biyaya po ng Panginoon. Alam po namin ang inyong heart, mahal na mahal nyo si Lord, dahil talagang natanggap nyo, naranasan ninyo ang pag-ibig natin, ang pag-ibig ng Diyos. Yan po yung dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy, at yun po yung dahilan kung bakit din po ang Diyos ay patuloy po tayong pinagpapala. Amen. Okay, sabi mo ka sa iyong katabi, pinagpala ka talaga ng Diyos. Okay, so again, welcome po tayo. I-celebrate po natin ang araw-araw na ginagawa po, ang kabutihan po ng Diyos na nanaig, ang pag-ibig ng Diyos na nanaig, ang pagtatagumpay na binibigay sa atin ng Diyos araw-araw na nanaig. Amen, dahil ang sabi ng Panginoon, we are more than conqueror. Amen, hallelujah. Talagang napakabuti po ng Diyos. Ang tao ay talagang luging-lugi siya kapag wala siya kay Jesus. Amen? Talagang napakabuti po ng Panginoon. Kaya ang goal po natin ay gusto po ni Lord mag-i-increase tayo kay Kristo. Amen? Yes. Alam nyo, hindi lang po sa sahod nag-i-increase, hindi lang po sa atin pong karir nag-i-increase, hindi lang sa pera, pero dapat unahin po natin ang mag-increase po tayo sa ating Panginoon. Amen? Okay, so to God be the glory. At sino pong excited na sa inyo sa salita po ng Panginoon? Sumigaw po ng amen. Amen. So dakila po yung mga patutuo natin, nakakagulat yung mga ginagawa po ng Diyos. Okay, sige po. Ready na po ba? Ready na po. Okay, buksan po natin yung ating mga Bible sa John chapter 15, no? Actually po, dito ko po ginuha ang atin pong tema o series na tinatalakay ng Increase in Christ. Dito ko po ginuha kasi nga, in my personal knowledge, ito po ay, ang context po nito talaga ay yung increase, yung mag-fruitful. Mamaya explain ko po sa inyo, no? I-explain po natin. Basahin po natin ang salita po ng Panginoon. John chapter 15, verse 1 at hanggang verse 16. Okay? Verse 17, yun po yung pinaka last po pala na division o hati-hati. Okay, sige po, bilisan ko po ng konti sa Tagalog translation, no? Ang sabi po dito, sabi mo nga sa iyong katabi, ang Panginoong Jesus ang nagsasalita. Okay, what I mean ito, siya yung nagsasalita sa ating babasahin. Hindi po yung ako, Okay, sa ating babasahin siya po yung nagsasalita po dito. Ang sabi po niya, sabi mo sa iyong katabi, makinig kang mabuti, blessing to. Okay. Praise God. Ang sabi po ni Lord, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So, in other words, parang mag-increase. Maging fruitful pa. Okay. So, ito po, verse 3.
nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. And verse 4, manatili kayo sa akin. Bakit? Upang kayo'y magbunga. May kausap po. Ayan po, ganun po kasimple kapag tayo pinagbabasa. Sabi ni Lord, manatili kayo sa akin. So, tanungin mo si Lord, bakit Lord? Upang ikaw ay magbunga. Okay? And then, at manatili din ako sa inyo. Okay? Yun po yung pangalawang dahilan. Manatili ka sa Diyos o kay Kristo upang si Kristo manatili sa iyo. O balik na rin natin, pag hindi ka nanatili kay Kristo, hindi mananatili si Kristo sa iyo. May kausap po. Amen. Kaya ito po, manatili kayo. Sabi niya, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Siya ay puno ng ubas. Gayon din naman, hindi magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Maliwanag po, no? And then sabi po ulit ni Lord, verse 5, inulit niya, diniin niya, ang sabi niya, ako ang puno ng ubas. And then sabi niya, at kayo ang mga sanga. Kayo ang mga sanga, sabi po ng Panginoon. So ibig sabihin, si Lord ay talagang nag-e-expect na ikaw at ako ay kailangan mayroong connection sa Kanya. Siya yung puno, ikaw at ako ang sanga. Hello? Talagang madiin po yung gusto ng Diyos. Yung pagnanais ng Diyos. Na bilang siya yung puno, kailangan magkaroon ka ng koneksyon. Amen? Nagigets po natin. Okay. Ang sabi po dito, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Siguro, sa akin, para sa akin, for me, makinig po kayo, ito po yung pinaka malungkot na uri o klase ng buhay ng tao. Ang taong hiwalay kay Kristo. Bakit? Wala kang magagawa. You are nothing. Absolutely nothing. Kahit millionaire ka, billionaire ka, you are nothing without Christ. Amen? But in Christ or with Christ in your life, you are blessed. Amen. Sabihin mo sa kitabi, you are blessed. Amen. It's not because guwapo ka, it's not because mayaman ka, maganda ka, no? Sikat ka, hindi. It's your relationship with Christ. It is because your relationship with Jesus. Mga kapatid, tanong ko po sa inyo, mayroon pa bang hihigit diyan o wala na? Okay. Kung binavalue mo yan, dapat priority mo si God talaga. Amen? Priority mo talaga si Lord. Okay? Mas matindi ang panghihinayang mo dapat kapag ikaw ay walang relasyon sa Diyos. Kapag nawalan ka ng anumang bagay, okay lang yun. Amen? Kasi hindi yun ang pinakamahalaga. Hallelujah. Tuloy po natin. Hallelujah. Purihin po ang Diyos, no? Okay. Ang ganda po nito, ito po yung isang sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin, ito yung danger, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Yun yung walang connection. Yun yung mga sanga na naputol. Okay? And then verse 7, kung nananatili kayo sa akin. Okay? Nirefer po niya dito, anin ko lang po, kung ikaw at ako ay sanga na nakakibat sa puno, nakakonekta sa puno, kung ikaw ay hindi nagbubunga, puputulin ka. Okay? Yun po, no? Ang sabi niya, ang gagawin ay susunugin, itatapon. Yung sangang yon. Walang bunga eh. Okay. Pero kung nananatili ka naman at nagbubunga, ito naman yung reward ni Lord. Verse 7, basahin po natin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Amen? Makita niyo yung difference? Makita yung difference?
Yung sanga na hindi namumunga, puputulin, tatapon sa apoy, masusunog. Pero yung namumunga, sabi ni Lord, ano man yung hingin mo, no? Ano man yung hingin mo, ipagkakaloob ng Panginoon. Okay? And then verse 8, napaparangalan ang Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. Okay? At sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Okay? Sabi mo ka sa katabi, ang alagad ni Jesus, nagbubunga. Hindi lang mabunganga. Amen. 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 Okay. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Tignan niyo po, yung connection, nire-relate ni Lord Jesus, siya yung puno, tayo ang sanga. And then nirelate niya yung relasyon ng Panginoong Jesus sa kanyang Ama. Amen? Nakuha niyo po? Okay. So, kung ikaw ay konektado at sanga at si Jesus ang puno, mamahalin ka ng Panginoong Jesus. Mamahalin ka. Okay? Kaya sabi niya, kung paanong iniibig ako ng Ama, sabi ni Lord, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, verse 10, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang utos ng aking mga ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan. Mapasa inyo ang kagalakan. Sabi po dito, kagalakan ko. Okay? Linawin po natin dito kagalakan ko, sabi ni Lord. Upang mapasa inyo ang kagalakan ko. Hello? Ano po ini-imply po dito? Mayroon kang alam o isang sariling definition sa kagalakan. Pero anong klaseng kagalakan yan? Okay? Kagalakan ba na nagmumula sa Diyos o kagalakan mo lang? Yan po yung challenge, no? And then, eto po, ang sabi po, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. O, so, ibig sabihin, yung kagalakan na mayroon ng tao ay hindi pa lubos hanggat di mo natatanggap yung kagalakang galing sa Panginoon. Tama po? Tama po? Okay. Verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sino mang para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. He is referring himself, si Lord Jesus. Ganon po ang kanyang ginawa. Inialay po niya ang kanyang buhay sa atin. Verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Amen? Kapag hindi mo tinutupad ang utos ng Panginoon at wala kang pagnanais na tuparin ang utos ng Panginoon, hindi ka niya kaibigan. Ano ka? Kaaway. Kaaway. Okay? Alam niyo itong kaaway ka na mahal ka. Hindi yung kaaway ka. Si Lord kasi kapag kaaway niya ang tao, mahal niya. Pag ang tao kasi kapag kaaway niya ang tao, galit siya. Napupuot siya. Amen? Okay. And verse 14, kayo mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Verse 15, ito po yung highlights. Binasa ko lang po ito para yung buo, para makita po natin. Ito po yung highlights, verse 15 at 16. Hindi ko kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Kita niyo po yung relationship, yung secrets, pinapahiwatig, nire-reveal. And verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Sabi mo nga sa iyong sarili, praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Alam niyo po ang lubos kong pinagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, ang isang tagumpay na itinuturing ko sa aking buhay ay yung hindi ko siya pinili. Siya ang pumili sa akin. Siya ang pumili sa iyo. Buti na lang, hindi ako ang pumili sa Panginoon.
Ulitin po natin verse 16. Sabi ni Lord, hindi kayo ang pumili sa akin. Sabi niya, ako ang pumili sa inyo. Inirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Hello? Itanim mo sa isip mo kung bakit ka pinili ng Diyos at kung bakit hindi ikaw at ako ang pumili sa Kanya. Kasi kung ikaw at ako ang pumili sa Kanya, hindi ka hahayo. Hindi ka at ako magbubunga. Hindi ka makakapanatili sa Kanya. Hindi ako makakapanatili sa Diyos. May kausap po ako. Sabi ni Lord, sa gayon, inulit po pangalawang beses, ano man ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Ito ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang nakita kong increase dito ay tatlo. Increase in prayer, increase in love, increase in joy. Pero hindi ko muna bibigyan masyado ng lubos yun, ng pansin. Pero nakita ko po kasi dito, sa verse 7, ano man ang inyo, sabi niya, kung nananatili kayo sa akin, at ang salita ko nananatili sa inyo, sabi po ng Panginoon sa verse 7, hingin ninyo ang inyong maibigan. So parang ang implication, prayer. Amen? Kayo po ba'y naniniwala na kayo ay lalago kay Kristo kapag consistent ang prayer life? Amen. You will increase in Christ kapag kayong prayer life mo consistent. Amen. Hello? Pero kapag pinabayaan mo yan, hindi ka magi-increase kay Christ. May kausap po ako. Amen? Okay. Hindi ka rin mag-i-increase kay Christ kapag ka may problema yung joy. Pag wala kang joy, wala kang kagalakan. Kaya nga sabi ni Lord, ang ibibigay niya sa may connection at may relasyon sa Kanya, yung kagalakan niya. Hello? Kaya sa bawat ginagawa mo na gawain sa buhay, pamilya mo, buhay mo, bawat sakripisyo, lalong-lalo na yung ministry mo, pag may kagalakan ka, umaalab ka. Unstoppable ka. Amen. Ano bang pagsubok na dumating sa buhay mo, hindi ka pwedeng hadlangan. Amen. Dahil may joy na nagmumula sa Panginoon. Amen. Ano man ang sabihin ng tao sa iyo, siraan man ang buhay mo, ichismis ka man. Hello? Matutuwa ka pa rin. Dahil kakaiba ang kagalakang mayroon ka. Hindi yung kagalakan na nagmumula sa mundo, kundi yung kagalakan na nagmumula kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? And then lagi, mag-increase. Kapag wala yung love ni Lord, di tayo mag-i-increase kay Christ. Nakita ko po lagi yan, yung pag-ibig. So yung po yung mga nakita po natin na gusto ni Lord na mag-increase sa atin. Hindi siya sa material na bagay, mga kapatid. Amen? Hindi sa material na bagay. Hindi sa anumang posisyon, hindi sa anumang kasikatan, katanyagan, wala po yan. Ito po yung tinatawag po natin, pag sinabing prayer, relationship. Pag sinabing joy, fruit of your relationship. Pag sinabing love, yung nature ng Diyos nasa iyo at nasa akin. Yung kalikasan ng Diyos. Sabi po ng Bible, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kapag tinamaan ka niyan, natanggap mo yan, kakaiba kang nilalang. Kakaiba kang tao. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Napakaganda po ng mensahe po ng Diyos sa atin. Ngayon, titignan po natin to. Okay. Increase in Christ. Okay? So, ang atin pong ano po dyan, gusto natin ma-experience po yung abundant life. Sino po sa inyo ang naniniwala na gustong-gusto ng Diyos at hangarin po ng Panginoon na ikaw at ako'y maranasan mo yung sinasabi ni Lord na abundant life? Salamat po sa mga nag-amen na gustong makaranas. Hallelujah. Amen. Okay. Verse 10, John chapter 10, verse 10, the thief does not come
except, ito lang talaga, tatlo lang tinukoy ni Lord. Yung pagdanakaw, Satan. Okay? The thief does not come except to steal. Yan. And then, ano pa? To kill. And then, ano pa? To destroy. Ano sabi po ni Lord? I have come that they may have life. Okay? Amen? Simple. Nung pumunta ba si Jesus, halimbawa si Lord, nung pumunta po siya, yung sinasabihan po ba niya, mga nasa kabaong patay? Literal, hindi. Buhay, di po ba? Buhay sila. Okay? So, i-explain ko lang. Sabi ni Lord, I have come, pero yung sasabihan niya, buhay yan eh. I have come that you may have life. Lord, pupunta kayo, may buhay na nga kami. Pwede mong tanungin yan, di po ba? So, ibig sabihin nun, mayroon pong malinaw na gustong iparating si Lord, no? Ano po yun? Mayroon siyang mas higit na kakaibang buhay na gustong ibigay sa iyo at sa akin. Hindi lang yung buhay na mayroon ka at mayroon ako ngayon. Hey. Amen? Okay. Okay sana kung magsasalita ang Panginoon, lahat ng tao patay. Nakahiga, patay lahat, di humihinga. And then sabi ni Lord, I have come that you may have life. Hindi ganun eh. Ang eksena, lahat ng tao humihinga. May buhay. May kausap po ako. So, ibig sabihin, mayroong gustong ibigay si Lord na kakaibang buhay. Ano kaya to? And then sabi niya, and that they may have it more abundant. Amen. Amen. Halimbawa, mayroong ka ng buhay, hindi pa dumating si Lord sa buhay mo. Ganito na lang. Hindi naman nadarating si Lord. Si Lord kasi pag dumating, judgment na. Amen? Yung second coming, hindi na siya magbibigay ng buhay. Hahatol na siya. Amen? Yung unang dating niya, yung naipanganak siya, yun, bibigay siya ng buhay. Ngayon, Pastor, paano ko po ngayon mararanasan yung sinabi ni Lord? Buhay ako ngayon. Sabi niya, pupunta ako, I have come that you may have life. Ibig sabihin nun, ganito po yun. Si Lord Jesus, darating, papasok siya ngayon direkta sa puso ng tao. May kausap po ako. Ngayon, it's up to you kung tatanggapin mo siya, papapasukin mo siya, isusuko mo yung buhay mo sa Kanya o hindi. May kausap? Okay, hindi na po yung general na babalik, pupunta siya ulit sa buong, sa ano. Individual po niya ang target. Individual na tao na. May kausap. Kaya nga po kapag tayo po yung nangangaral ng salita ng Diyos, kahapon po yung pinuntahan po natin, nagpatanggap. Okay, kasi ino-offer niya ang Panginoon na yung mga tao magsisi, pagsisiyan ng kanilang mga kasalanan, isurrender ang kanilang buhay, ang kanilang kagustuhan sa Panginoon, papasukin si Jesus. Si Lord ang mag-take over sa buhay ng tao. And that is yung life na sinasabi ni Lord. Siya mismo. Sabi mo sa katabi, siya mismo. Papasok sa puso mo. Sa buhay mo. Amen. Siya mismo. Yung buhay na yon, siya mismo. Kaya, pag tinanggihan ng tao, napakadelikado. Na ang kapalit nun, eternal punishment sa impyerno. Kasi siya mismo, I have come, but people reject it. Amen. Okay, kaya ang sabi ko po dito, the very heart and purpose of God for you, or for your life, for my life, is to experience the abundant life. That's the primary purpose. Kaya nga sabi ni Lord, I have come that you may have life. The very heart and purpose of God for your life is to experience abundant life. Ang tanong, bakit hindi ko po nararanasan? Bakit kaya? Tingin nyo. Kahit di ko nararanasan. Maraming tao.
Kaya minsan, yung totoo na salita ng Diyos, sasabihin ng mga tao, hindi totoo yan. Ano dahilan nila? Bakit hindi ko nararanasan? O ano yung totoo doon? Yung salita ng Panginoong Jesus o yung nagsabing hindi totoo kasi hindi niya nararanasan? Okay? Ituturo mo pa ngayon na hindi totoo ito? Yung John chapter 10 verse 10, Pastor, hindi totoo yan. Kabulastugan yan. Hello? Iskam yun, Pastor. Hindi totoo yun. Bakit? Hindi ko po naranasan eh. Hindi nangyari sa buhay ko. Ang problema po ba ay yung word o yung sinabihan ng Word of God? Yung sinabihan. Kasi nga, kung magdidesisyon lang ang tao, mararanasan niya to. Kung susuko lang siya, magsisisi siya sa lahat ng kasalanang nagawa niya, ilalaya siya. May kausap po ako. Amen. So, napakaganda po nito, mga kapatid. Tandaan niyo po, pag hindi mo na-experience to, ibig sabihin lang, isang bagay lang, hindi mo talaga totoong tinanggap si Jesus. Amen. Di po ba, yung abundant life, hindi nararanasan ng tao kahit may religion siya? Yung abundant life, hindi nararanasan ng tao kahit gumawa siya ng mabuting bagay. Wala pa rin yun eh. Kasi ang abundant life is Jesus Christ. Sabi niya mismo, I have come. Hindi niya sinabing, I give you. Siya mismo, personal. I have come. Pupunta ako. Hello? Hindi niya sinasabing nakatayo siya, oh, bigyan kita abundant life, bigyan kita abundant life, bigyan kita abundant life. Hindi, sabi niya, I have come. Amen, amen. Kaya kailangan mong tanggapin. Kasi personal na siyang bumaba. Siya na mismo. Kaya ngayon, lagi ko pong sinasabi, ang laging problema ng tao talaga. Kaya kapag sabi niya, kilala ko si Jesus, may religion ako, nananampalataya ako, naniniwala ako sa Diyos. Pag namatay, di niya alam kung saan siya pupunta. Bakit? Sabi ni Lord, I have come na nga eh. Upang magkaroon ka ng eternal life. Amen? So, ibig sabihin lang talaga nun, hindi mo tinanggap si Jesus sa puso mo. Amen. Okay. Nakita po natin yung last Sunday, first Sunday ito, no? Ano ko lang po, how to experience abundant life. Humility, not self-promotion. Ibig sabihin, ang focus talaga ng buhay natin, si Jesus. Amen? Hindi sarili. Okay? Yan yung Sunday, yung nakaraan. Review ko lang po, review ko lang. So, kita po natin, okay? Next, giving more is receive more or receiving more, no? So, kita po natin, yung last, serving others is growing deeper. Ayan po yung nakita ko po na principle upang nang sa ganon, may experience po ng tao ang abundant life. And then, sa ating anniversary na Sunday, naalala niyo pa po ba yung message ni Bishop? O yung mga kwento? Yung message, may tatlo siyang nakita ko po doon, no? Yung mag-i-increase ka sa knowledge mo kay Kristo. Okay? Increase knowledge about Jesus. Kaya kailangan mong magpatuloy. Yun po yung sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 13. Sabi po dito, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge, sabihin natin knowledge, we will attain yung unity and then we will attain yung knowledge of the Son of God to mature manhood, mag-grow. Okay? To the measure of the stature of fullness of Christ. Kita niyo po yun? Kita niyo? Gusto mo talagang makita at maranasan yung fullness of the stature of fullness of Christ, you need to attain unity of the faith, you need to attain knowledge of the Son of God. Amen? Kita po natin. So, increase
yung knowledge mo sa ating Panginoon, yung pagkakilala mo. And then sumunod, nakita po natin yon, increase in yung faith, no? Yung faith. Amen? Okay? And then, yung increase sa love. Yon. Okay? Okay. So, balikan ko po yung sinabi ko po kanina. Hindi ko po dito kinuha yung ating topic na increase in Christ, kundi sa John chapter 15. Alam niyo po kung bakit? Hindi po kasi increase ang context nito. Yung pinag-uusapan po dyan, hindi yung increase kay Christ. Okay? Ikausap po. Pero pwede rin naman pong iano. Pero sa akin kasi, nagbabase ako sa context. Pero pwede rin naman po ito. Kaya lang, pagdating sa context, hindi po. Ang context po nito, ganito. Explain ko po ng konti. Yung context po nito ay si John the Baptist nagbabautismo. Si John the Baptist, siya po yung huling prophet ng lumang tipan. Papasok si Jesus Christ. Si John the Baptist, ang kanyang ministry, ang kanyang mission is to prepare the way of the Lord. Ihanda yung dadaanan ng Panginoon. Si John the Baptist, mayroon siyang mga alagad. Si Lord Jesus may mga alagad din. Okay? Yung mga Hudyo, nagkaroon sila ng pagtatalo sa mga alagad ni John the Baptist. Kung babasahin niyo po yung nagkaroon sila ng argument about dun sa purification, about dun sa law. Okay? And then, nagkaroon na rin ng damdamin at pakiramdam yung mga alagad ni John the Baptist na naiinggit sila sa mga alagad ni Lord Jesus. Kasi mas dumarami na yung lumalapit kay Jesus. Kaya sabi ni John the Baptist, okay lang. Kasi hindi talaga, ang mga tanong dito, di po ba may mga tanong yung mga Fariseo? Tapatin mo kami, sabi nila kay John the Baptist, ikaw ba ang Mesias? Ikaw ba ang Kristo? Hindi, sabi niya. Ang Kristo ay parating na kasunod ko. Di po ba? Amen? Hindi ako karapat-dapat na magtanggal ng kanyang sandalyas. Iyon yung context po noon. Amen? So, dumadami na, lumalaki na po yung influence ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagsisimula sa ministry. Kaya ang ginawa ni John, yung kanyang mga disciple, wag ako. Ikausap po ako? Eto, si Kristo. Kaya inilid niya. Kaya nga parang ganito pang nangyari yan. Nung sinabi pa niyan, he must increase, I must be decrease. Sabi ni John the Baptist. Sabi niya, John the Baptist out, Christ in. Siya na yung New Testament at talagang Savior. Hinanda lang niya. Gusto ko pong sabihin po sa inyo, si Jesus ba kailangan pa niyang mag-increase? Hindi, God siya eh. Hello? Tayo ang kailangang mag-increase. Pero bakit niya sinabi yung increase? Kasi nga, out na ako. Pupugutan na ako ng ulo. Siya na, kasi siya naman talaga ang Mesyas. Siya naman talaga ang tagapagligtas. Yan po yung context niyan. Tanong, gusto ba ng Diyos, itinuturo ba ng Biblia na ikaw ay mag-decrease bilang Kristiyano? Oh, yan sinasabi ko po sa inyo. Hindi pa gandang prayer life to o prayer declaration to. Maaring, Lord, mag-increase ka. Hindi na ako mag-i-increase. Fullness na ako eh. Halimbawa si Kristo mag-i-increase. Diyos siya. Kaya nga ang context nun, maa-out na si John the Baptist. Tapos na siya sa kanyang misyon. Ngayon, kung gusto niyong makyat na sa Panginoon, yun ang sabihin niyo, Lord, I must be decrease. Out na ako. Kunin mo na ako. Hello? Si John the Baptist, hawak niya yung beton. Alam niyo yung torch? Hawak niya, ipapasa niya sa Panginoon.
Kasi siya talaga. Siya ang tinuturo niyang Mesyas, siya ang tagapagligtas, siya ang anak ng Diyos. Kaya nung nakita niya ang kadakilaan ng Diyos at si Jesus talaga, pinatutuhanan niya, tignan ninyo, sabi niya, di ba? Tignan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatuan. Sino ng sangkatauhan? Sino tinutukoy? Tinuturo? Si Jesus. Kaya nga sabi ng mga alagad niya, sabi ng mga alagad niya, alam niyo po, sabi niya, yung pinatutuhanan niyo, tinestify ninyo na mag-aalis ng kasalanan natin, nagbabautismo din. At daming lumalapit sa kanya. O, yan ang sagot ni John. He must be increased. I must be decreased. Kaya, mga kapatid, ayaw ni Lord na pag Kristiyano ka, ayaw niya na mag-decrease ka. Hindi niya kalooban yun. Hindi niya kalooban. Okay, ito po natin yung context. Okay, basahin nyo rin po para ano. Hindi po yan. Pero yung John chapter 15, makita po natin yon. Yung talagang mag-grow ka, lumago ka, di ba? Dahil yung connection mo kay Kristo. Hello? Okay. Okay, nakuha na po natin. Okay, pero pwede rin naman po ito. Wala po akong planong mag-counter dito. Pwedeng gamitin to. Pero medyo delikado lang pag di mo na-explain yung context. Yung context. Amen? Okay. Nagigets na rin. Nagigets na. Okay, tuloy na po tayo. Okay. Ito na po. Ito yung highlights. You did not choose me, sabi ni Lord, but I choose you and appointed you that you should go. Ay bilog po yan. And bear fruit. And that your fruit should remain. And whatever you ask the Father in my name. Alam niyo na kung bakit sa tuwing end ng prayer natin, Father, this is we ask in Jesus' name. Amen. Okay. In my name. He gave you. Okay. Himayin po natin to. Okay. Nakita ko po dito muna, tingnan natin, principle of in grace, yung characteristic of abundant life. Sabi nga natin, characteristic. Okay. Ano ba yung mga characteristic ng abundant life? Ano ko ba madidiscern na ito may abundant life? Nakito pa makikita yung isang tao na lumalakad, namumuhay talaga, nataglay niya talaga yung abundant life na binigay ni Kristo. Amen. Handa na po ba kayo? Handa na. O, tingnan po natin. Dito sa context na to, abundant life has a mission. Hello? Andiyan pa ba kayo? Kung may abundant life ka, yung abundant life na binigay ni Lord, may mission yan. Sabi mo kasi katabi, may mission ka. May abundant life ka ba? Ano sabi? Meron. O, may mission ka. Amen? May mission. Hindi ka namuhay sa... Tandaan mo, pag nandito ka lang sa mundo at namumuhay ka lang para sa pamilya mo, buhay mo umiikot lang sa mga gusto mo, walang mission yan. Hindi po yan abundant life. Abandon life. Abandon life o abundant life? Abundant life. Amen? Minsan, ang problema natin, ang daming mga tao, umiikot na lang kanilang buhay sa pamilya. Minsan, kinakasangkapan na dahilan kung bakit hindi nakakapunta sa gawain, okay? O di kaya sa mga sa Panginoon, yung lumago ka sa Panginoon, yung pagkakilala mo, pamilya, minsan trabaho. Okay na, wala po tayong Sabi mo nga sa katabi, walang personalan to. Wala pong, ano lang po ito, reminders lang. Gusto ko lang i-point na ang abundant life, may mission. May mission ka sa buhay. At tiyakin mo, at lagi natin na yung mission mo sa buhay, konektado sa gusto ng Panginoon. Konektado yun sa kalooban ni Lord. Ano po? Pastor, saan mo nakita yan? Tignan po natin. Sabi ni Lord, you did not choose me, but I choose you and appointed you that you should mission. Ayan na.
Yan ang characteristic ng abundant life. Ano po yung mission? May purpose. May purpose ang buhay. Praise God, si Ate Elise magtutour. Pero hindi lang puro tour. Amen! Praise God, may trabaho tayo. Pero hindi lang puro trabaho. May pumili sa'yo. Tandaan mo, hindi ikaw ang pumili. Kaya kung ikaw ang pumili sa Panginoon, pwede mong gawin yung gusto mong gawin. Pero kung siya ang pumili sa iyo, hindi mo pwedeng gawin yung gusto mo. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Hindi, mga kapatid, may mission. May assignment. May accountability, may responsibility, may accountability. Hallelujah. You did not choose me. Sabi ko po sa inyo kanina, yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Salamat sa Panginoon, hindi ako ang pumili sa Kanya. Isang bagay na tinitreasure kong pangyayari sa buhay ko, ulitin ko po ulit, hindi ako ang pumili sa Diyos. Hindi ako pumili kay Kristo. Matibay yung foundation na yan kung si Kristo ang pumili sa iyo. Hindi yan pwedeng gibain ng anumang pwede mong maranasan sa buhay. Yes, hindi tayo exempted sa lahat ng mga challenges dito sa mundo. Even sakit, karamdaman, whatsoever, hindi tayo exempted. Pero kung alam mong pinili ka ng Diyos, amen, may power ang mga pinili ng Diyos. May kapangyarihan ang mga pinili ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, gampanan mo na ang iyong misyon. Sama-sama tayo. Kaya nga team tayo eh. Body of Christ, katawan ni Kristo. Kailangan mong kumonekta sa puno ng ubas. Maalala niyo po nung nakaraan, si Lord, yung abundant life, pinortray niya dun sa siya yung shepherd, tayo yung mga tupa. Naalala niyo po yan? Ito naman, pinortray niya yung abundant life o yung increase doon sa puno ng ubas. At tayo ang mga sanga. Di ba? Makikita niyo po ang galing ni Lord eh. Sobrang galing. Hindi po talaga natin pwedeng Hallelujah. Okay? Kaya nga, para ma-experience mo yung abundant life doon sa shepherd, kailangan si Jesus ang pintuan, yung gate. Siya yung gate. Amen? Siya yung gate. And then, siya yung, shepherd. Siya yung shepherd ng buhay mo. Siya yung good shepherd ng buhay po natin. Okay? So, mission. Mga kapatid, magtulungan po tayo. Abutin natin yung mga kaluluwa. Abutin natin yung mga kaluluwa. Tignan niyo po ito. Ilagay ko po ito. Abundant life. It's multiplication. Abundant life has a mission. Abundant life is multiplication. Pastor, nasaan yun? You did not choose me, but I choose you and appointed you that you should go. Kanina, And sumunod, bear fruit. Bear fruit. Magbunga. So ano ibig sabihin po niyan? Multiply. Kung may abundant life tayo, at di tayo nagmo-multiply, kundi nagso-subtract, kundi nagdi-divide. Hello? Amen? Hindi abundant life yun. Ay, huwag kayong dadalo dyan. Ano ibig sabihin? Kapag may abundant life ka at nagso-subtract ka, nagbabawas ka eh. Diba? Ibig sabihin, minsan, sa context ng church, sisiraan mo yung church, sisiraan mo yung pastor. Uy, kayong dadalo dyan. Yung patutuo ng isang pastora, ang masaklap, medyo challenge po. Dahil ang number one na nagkodita sa kanya, anak niya. Anak niya. Oo, pero bilib pa rin ako sa pastorang to.
Ang sabi ng anak niya, pinagsisigawan sa lugar niya, huwag kayong dumalo sa church na pinagpapastoran ng mama ko. Siya pa mismo. Kunwari lang yan, hindi totoong lingkod ng Diyos yan. Anak niya mismo ang nagsasabi nun. So, ano yan? Parang sinusubtract niya. Ninanais niya, gusto niyang bawasan para hindi dumalo. Gusto niyang siraan para hindi dumalo ang mga tao sa gawain ng Panginoon. Walang abundant life yun. Nagsusubtract eh. Nagle-less. Next, divide. Ganun din. Di ba? Dinidivide ang gawain ng Panginoon. Walang abundant life. Ang abundant life, bear fruit, multiplication. Andyan pa po ba kayo? Amen? Kailangan talaga mag-multiply tayo. May kanya-kanya ho tayong calling. And we need to respect each calling ng bawat isa. Ang buhay natin, kapag may inaasam-asam tayo, alam niyo po ang sabi po ni Lord, walang bagay na tatanggapin ng tao maliban na ibigay ng Diyos. Maliban na ipahintulot ang Panginoon. Na maranasan mo o matanggap mo. Kung ito talaga yung calling, kung talaga ito yung destiny, o ito talaga yung plano ng Diyos sa'yo, kahit anong mangyari, mararanasan mo, matatanggap mo yan. Dahil yan ang gusto at plano ng Diyos sa'yo. Pero kung hindi nangyari, hindi talaga sa'yo yan. Amen? Salamat sa Panginoon sa mga testimonies, pero hindi tayo pwedeng magkapareho ng testimony. Pero pwede tayong magkapareho na mayroong iisang Diyos na gumagawa sa atin. Amen. Nagigets nyo? Nagigets nyo? Kung ang isang kapatid, ganito ang nangyari sa kanya, hindi pwedeng ganun ang mangyari sa'yo. Iba rin ang gusto ni Lord sa'yo. Nakausap po ako. Ipatotoo ng bishop, salamat sa Panginoon. Daming mga bansang pinupuntahan. Pero hindi pwedeng mangyari sa akin yun. Iba yung calling sa atin. Magkakaiba. Pero alam natin ang Diyos ang gumawa nun. Ikausap po ako. Amen? Salamat sa ganun. I mean, inaano ko lang po tayo. No? Kasi nga, yung multiplication po ng Diyos ay kakaiba po kapag nakita mo na mayroon po, iba, hindi nga tayo magkakapareho Sa dami-dami po ng tao, hindi tayo magkakapareho Wala po tayong kapareho. Amen? Amen. So, kita po natin, ang sinasabi po dyan ay yung abundant life, yung characteristic ay mayroon siyang mission. Okay? Kumbaga ito pong multiplication, ito yung goal. Goal po ito na magbunga. Amen? Tingnan niyo po. Para bang sinasabi po ni Lord, ako ang puno ng ubas. Kayo ang sanga. Tapos walang bunga. Pero siya ang puno. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng mangyari yun. Amen? Kung si Jesucristo ang puno ng ubas at ikaw at ako ay sanga. Ano po? May bunga. Multiply. Fruitful. Amen? Sama-sama ho tayo, kapatid. Humayo tayo. Amen? Sabi ni Abisha kanina doon sa Hebrew chapter, 13 verse 15 and 16, yung sacrifice of praise na tinatawag doon yung do good to others. Do good to others. Meron pa siyang binanggit doon na yun, share with others. To share others. Yung pinakamaganda talaga na pwede po natin gawin as a nature ng abundant life, characteristic ng abundant life, yung i-share po natin o gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. At yun yung i-share ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sino pong naniniwala po sa inyo na talagang
ang pinakakailangan lang talaga ng tao ay si Jesus. Oh. Kaya matindi yung demand. Kasi siya lang ang kailangan ng tao. Amen? Matindi yung demand. Kasi siya lang, wala nang iba. And ngayon, alam natin na siya lang ang kailangan, pero minsan di tayo, hindi natin na isi-share. Kaya mga kapatid, simulan mo sa iyong pamilya, prayer. And may mga pagkakataon, i-share mo ang salita po ng Diyos. Amen? Hello? Multiplication. Kaya nga ang abundant life, nagmo-multiply. Kaya po, nilagay ko po dito, tingnan niyo po, abundant life is not about you. It's for you. Diba? Ako po, halimbawa, millionaire, billionaire po ako, ang dami kong ari-arian. Pero abundant life is not about me. It's not about what I have ng mga material things. Naiintindihan niyo po? It's not about me. Abundant life is not about me. Ibig sabihin ko, hindi kung ano yung naranasan mo o mayroon ka sa mundong ito. Abundant life, it's for you. Bakit for you? Sinabi ko, kasi I have come, sabi ni Lord, to give you abundant life. For you. Ibig sabihin nun, may nagbigay. Hindi yung abundant life na mayroon ka na talaga. Hindi yung ikaw at ako pinanganak, paglabas mo may abundant life ka na, hindi ganon. Amen? May nagbigay habang naiintindihan mo, lumalaki ka, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, ay ito pala abundant life si Jesus. Binigay niya buhay niya. It's for you. It's not about you. It's not about me. Amen? It's all about what Christ Jesus done o ginawa ni Lord sa buhay mo. And to the point, binigay niya yung buhay niya sa iyo at sa akin. That is abundant life. Amen? Hallelujah. And then last, abundant life as a ministry. Sinabi natin ministry service, paglilingkod. Hello? Yan yung characteristic. Ano po sabi po dito? You did not choose me. Inulit-ulit ko po lagi to. Kasi para gusto kong makita po natin na hindi tayo ang pumili sa Diyos. Magyayabang lang tayo pag tayo ang pipili. Kapag tayo pumili sa Panginoon, masusunod lang yung gusto natin kadalasan. May kausap po ako. Sabi po dito, I choose you and appointed you that you should go, mission, that you will bear fruit, multiplication, and that you bear, that your fruit should remain. Ministry. Para sa akin, ministry. Anong pinapakita niyan sa akin? Ministry. Kasi magre-remain ka. Halimbawa, ganito po. Example, may siniran akong tao. Siniran ko si Lord Jesus, sumampalataya siya. So, anong tawag ko doon? Bunga. Siya yung fruit ng buhay ko na nagmula sa Panginoon. Amen? That man or woman is byproduct of my abundant life in Christ. Anong gagawin ko? Para mag-remain yung fruit, anong gagawin ko? Aalagaan ko siya. Ministry. Kapag nangihina siya, kapag minsan nakakaroon ng mga matitinding problema, i-encourage ko. Ipagpipray ko, bibisitahin ko, kukumustahin ko siya lagi. Cell leaders, hello. Cell leaders. Amen? Ministry. That your fruit should remain. Mahirap pag nalaglag yan. Amen? Mahirap pag di nagpatuloy. Kaya, ikikare mo eh. Aalagaan mo, mamahalin mo, uunawain mo eh. Bibisitahin mo, sacrifice yan. Kasi pag walang sacrifice, walang love. Sabi nila, at yun ay totoo. Kaya nga di po ba yung sinabi ni Ate Abisha kanina, yung sacrifice, please, meron siyang cost, ano ba? It please God, di po ba? And ano pa? Yung tatlo. Action, no? So,
makita po natin, ang binanggit po doon, yung to do good and to share others. So kapag may ginagawa ka o may ginawa ka sa iyong kapwa-tao, it's a sacrifice. At kapag may sacrifice, may pag-ibig. Like for example, may naglibre sa'yo. Nag-sacrifice yung taong yun. Kasi it's not for him or for her, it's for you. Others eh. So bawat may ginagawa kang mabuti sa isang tao, you sacrifice na may kaloob na pag-ibig. Kasi hindi mo inuna yung sarili mo, kundi inuna mo yung iba. Bakit? Kasi nga, ano na yun eh, connected na siya sa'yo. Kumbaga, bunga mo na siya. Hello? Bunga mo na. So yan po yung abundant life. Ito po yung nilagay ko dyan. Abundant life is reaching, loving, and caring life. Siyempre, abundant yung life mo, ang penetration, buhay din. Yung abandoned life, o di kaya yung life na kung saan punong-puno ng kasalanan, yun yung ating, kailangang i-reach out. Yun yung kailangan nating mahalin. Yun yung kailangan nating i-care. May kausap po? Amen? So, minsan kasi pag sinabi nating abundant life, nakatuon na lang sa atin. Hindi. Yung characteristic talaga niyan, ibang tao. Iba. Naranasan mo na eh. Hello? Naranasan mo na yung abundant life. Anong gagawin natin? I-share natin. Kagaya ni Lord Jesus, may abundant life siya. Eh tayo wala. Sinners tayong lahat. Kaya ang sabi niya, yung magnanakaw, pumunta, may tatlong yayunin. Magnakaw. Anong nanakawin? Anong nanakawin? Ano yung nanakawin? Alam niyo po yun? Sabi natin nung nakaraan, Sunday, first Sunday. Ano yung ninanakaw ng kaaway sa atin? Joy. Hindi. Ano yung ninanakaw ng kaaway sa atin? Joy. Naparito siya upang magnakaw. Ano pa? Anong pinapatay ng kaaway sa atin? Hope. Anong dinidestroy ng kaaway sa atin? Relationship. Kita niyo po yun? Kapag yun ay nawala sa buhay mo, kahit isa lang doon, delikado. Pag nanakaw yung joy, pag nanakaw ng kaaway yung kagalakan mo na mula sa Panginoon, ako po hindi ko po ma-explain eh. Alam niyo po kung bakit. Pero si Lord na lang. Pero ganito lang sa akin kasimple. Na kung tutuusin, kasalanan mo, hindi kasalanan ng Diyos eh. Sabi ko, maalala niyo po yung parable of the sower? Lumabas yung isang maghahasik, may dadala-dala siyang binhi, pero sa kanyang paglalakad, may nahulog sa daanan. Eh, daanan, siyempre matigas na ano yan. Pero, di ba ba? So doon na lang po tayo. May binanggit doon ang Panginoon na yung nahulog sa daan, tumubo, di ba? Pero sandali, namatay din. And ang ano ba tawag doon? Interpretation ni Lord Jesus, itong mga taong to, sabi niya, sandaling nakinig ng salita ng Diyos. Nasiyahan, na-excite. Pero kinalaunan, dumating ang magnanakaw. Kinuha ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Parang sabi ko, Lord, yung magnanakaw, Satan, kaya niyang kuhanin yung salita ng Diyos. Parang gano'n. Hindi ko po alam, pero isang bagay lang. Isang bagay lang ang parang pumasok sa isip ko. Na bakit? No? Hindi kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan ng tao yun. Ibig ko pong sabihin, kung ang salita ng Diyos ay natanggap mo sa iyong puso, ingatan mo. Mahalin mo. Paniwalanan mo, sampalatayan mo. Huwag mo itong hayaang madaig ng iyong emosyon, ng iyong damdamin, at ng anumang pwede mong maranasan sa mundong ito. Pairalin mo ang salita ng Diyos, ang pananampalataya. Huwag yung feelings, yung damdamin. Kasi yung salita ng Diyos, pundasyon ng katotohanan. Amen.
Hallelujah. Kaya mga kapatid, sana makita po natin to. Abundant life is reaching a loving and caring life. Life ang penetration natin yan. Hindi yung mga material na bagay ang ating mga uunahin. Given na po yan, kasunod na po yan. Di ba? Sabi po na ni Lord, John, di ba? Chapter 6, verse 33, seek you first. Sabi kanina, may nag-ano po nun, no? Si Ate Elise, ano? But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po magtatapos, mga kapatid. Ang sabi ko po dito, praise God, abundant life is not just a promise. It's a decision that you need to experience. Yes, si Lord nag-promise ng abundant life. Amen? Sabi niya, I have come that you may have life. I believe promise yan ni Lord. Pero hindi lang siya promise. You need to decide. It's a decision that you need to experience. Mga kapatid, I pray na makita mo yung tunay na reality at content ng buhay na masagana o abundant life. Pag sinabi nating abundant life, eternal life. You have eternal life. Pag sinabi nating abundant life, victorious life. Victorious life. Amen? Pwede ka bang maging matagumpay na maraming pera? Hindi. Pero maaring sa iyo o sa ibang tao pwede. Ganon ang kanilang pananaw. Pero hindi. Amen? Hindi matagumpay na buhay. Kasi ang foundation at pundasyon, napaka-importante lagi. Uuwi tayo sa ating buhay lagi. Lagi pong tatandaan. Doon sa pundasyon. Anong pundasyon meron ang buhay mo? Kung ang pundasyon ng buhay mo ay salita ng Diyos, ang pundasyon ng buhay mo ay si Jesus, that's abundant life, that's a victorious life. Amen? Pag wala kang abundant life, kasi kaya nga, contrast. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! 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 Praise God. Kaya sabi po ng Panginoon, John chapter 10, verse 10, yung magnanakaw, the thief, na parito ay ano? Upang ano? Steal, kill, and destroy. If you reject, tingnan niyo po mabuti, kung sino mang tao na magre-reject yung kaloob ng Diyos, na si Jesus, na bigyan ka at ako ng abundant life, pag ni-reject mo yon, ito ang natitira sa'yo. Yung tatlo. The enemy, Satan, will steal, will kill, will destroy your life. Kapag tinanggihan mo ito, yung kaloob ni Lord Jesus na abundant life, magaganap ang plano ng kaaway sa buhay mo. Magaganap. Walang ibang paraan para ikaw at ako ay makatakas o maligtas doon sa panganib na gustong gawin ng dyablo, na ikaw at ako'y nakawan, patayin at wasakin. Walang ibang paraan, kundi yung tanggapin mo ang kaloob ni Kristo. Siya mismo. Na abundant life. Kahit mayaman ka, kaya kang nakawan ng kaaway. Kahit sikat ka, kaya kang wasakin ng kaaway. Kahit nasa iyo na ang lahat, kaya kang patayin ng kaaway. Wala tayong laban sa kaaway kung hindi natin tatanggapin ang bigay ng Panginoong Jesus na buhay, at yun yung buhay na masagana, ganap, at kasiya-siya. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. You need to decide right now.
Some of you nakapag-decide na. Some of you na si Kristo nasa iyo na. Pero gusto ko pong sabihin, mga kapatid, sino sa inyo naniniwala ka, sige po, na si Kristo nasa puso mo na? Okay. Sino sa inyo ang naniniwala? Parang, pastor, parang wala pa. Salamat sa Panginoon for being honest. I-reward ka ni Lord. And salamat sa Panginoon sa puso mo na nagnanais ngayon. Nalaman mo ngayon yung katotohanan. Kailangan ko palang mag-decide. May offer pala si Lord sa akin. Siya mismo ay pumarito. Siya mismo ay gustong pumasok sa puso ko. At kung gagawin mo ngayon yung desisyon na yan, kapatid, even right now, mayroon kang abundant life. Okay, dalawang bagay yung challenge ko. Yung isang tao na hindi pa nakapasok si Kristo sa kanyang buhay at wala pang abundant life. Kasi ang abundant life si Jesus. Amen? Wala pa. Ngayon, it's your decision. You need to decide. Your decision right now is powerful. Huwag mong papakinggan ang pandaraya ng kaaway. Kailangan mong magdesisyon. At dapat ang maging desisyon mo, Lord, magsosurrender ako. Lord, magsisisi ako sa lahat ng kasalanan ko. Lord, kailangan kita. Lord, tatanggapin kita sa puso ko. Okay. Sa isang bagay, yung mga tumanggap na sa Panginoon, nakita nyo na kung anong ibig sabihin ng abundant life. Ang challenge ko po, nilalakaran mo ba ang abundant life? Kung ang abundant life o fruitful o paglago ng isang buhay Kristiyano ay ang sabi po natin, may misyon. Abundant life has a mission. Kung si Kristo nasa iyo na, may abundant life ka na. Nasubukan mo na bang i-share si Jesus sa iba? Which is, that's the mission of abundant life. Nasubukan mo na. Kapag di mo pa nasubukan, gawin mo na. Dahil hinihintay ka ng mga precious souls na ito. Kung nasubukan mo na, gawin mo pa at gawin. Pagyamanin. Magbunga ka ng marami. Magbunga tayo ng marami. Amen! Magbunga ng marami. At ang inaasahan ni Lord na bunga po natin ay buhay din. Buhay. Buhay din po. Amen? Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, let us all celebrate na biniyayaan po tayo ng Diyos na although ito'y matinding sakripisyo at hirap sa Kanya, na Siya'y nagpakumbaba, na Siya'y nagkatawang tao, na Siya'y naghirap at nagdusa upang ikaw at ako ay makatanggap ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Let's worship the Lord. Hallelujah. Awitin po natin ang kadakilaan ng Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Sige po, lahat ng nakaranas, lahat ng may abundant life, lahat ng dakilang desisyon na mayroon ka ngayon na tinanggap mo si Jesus. Ito yung ating patuloy na tugon. Patuloy na tugon. Lord, thank you for the abundant life. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Dakila ka, lahat ay aawi. Salamat, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Hallelujah! Dakila ka. Come on! Yung abundant life na tinanggap mo at tinanggap ko, hallelujah, ay wala nang makakahigit pa sa buhay na mayroon ka ngayon. Oh, hallelujah.
Come on, let's worship Him. Tatagan mo ang iyong loob, kapatid. Hallelujah. Tatagan mo ang loob mo. Mahal ka ng Panginoon. Oh, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Maraming salamat po. Dakila ka. Come on, hallelujah. I feel the presence of God. I just want to encourage everybody, close your eyes. Everybody close your eyes. Everybody close your eyes. Kapatid, sa oras na ito, mananawagan po ang Panginoon dahil sa kanyang hangarin at matinding purpose at passion at pag-ibig sa iyo at sa akin. Ayaw niya na mamiss mo o makaligtaan mo sa oras na ito na hindi mo matanggap ang buhay na masagana. Tandaan mo, sabi ni Lord, kinakausap ka ngayon, anak, I have come that you may have abundant life. Kaya sa oras na ito, nananawagan sa iyo si Lord. Kung ikaw ay nakapagdesisyon na sa iyong kinakatayuan, pakinggan niyo po itong mabuti, mga kapatid. Kung ikaw ay nakapagdesisyon na sa iyong kinakatayuan, na dati sa buhay mo parang hindi mo pa masyadong isinaalang-alang natanggapin si Jesus at isuko ang buhay mo. Pero sa sandaling ito, napakinggan mo ang salita ng pag-asa, ang salita ng buhay, ang salita ng may pananagumpay, na sinasabi ng Panginoon na lumapit o pumunta siya, I have come that you may have abundant life. At sa oras na ito, sa iyong kinakatayuan, sinasabi mo, Panginoon, naniniwala ko sa iyong salita. Sinuko ko ang aking buhay sa iyo. Nagdidesisyon na ako ngayon. Natanggapin ang iyong alok. Natanggapin ka personally. At kung ikaw yon, kapatid, pumunta ka sa harap, ipagpipray kita. Kung ikaw yon, huwag kang mahihiya, lahat nakapikit. Kung ikaw yon, imulat mo yung mata mo, humakbang ka. Salamat. Salamat sa mga matibay na paninindigan at nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Dakila ka. Thank you, Holy Spirit, for this precious men and women that they set aside their own personal life just to receive the great life that you have. And it is you, Lord Jesus. Salamat. Yes, hallelujah. Kung sa oras na ito, ang Diyos na mismo na nanawagan sa iyo, hindi ka dapat mahiya, hindi ka dapat matakot. Hallelujah, Jesus. Binabati ko po kayo sa inyo na pagkarinig sa tinig ng Diyos. Alam ko hindi madali para sa inyo ang talikuran, ang buhay na gusto nyo. Pero ito ang dapat, ito ang pinakamahalaga, ito ang pinaka-importante na dapat nyong gawin. Kung paano, kapatid, ang Panginoong Jesus, inalay niya ang kanyang buhay. Kung tutuusin, sa walang kakwenta-kwentang tao na katulad mo at katulad ko. Pero hindi. Nakita ng Diyos sa kabila ng ikaw at ako'y makasalanan. Mahalaga ka.
Pero mga kapatid, sa oras na ito, alam po ninyo na ang inyong buhay at ang ating buhay ay walang halaga dahil tayo'y makasalanan. Pero sa oras na ito, isang matalinong desisyon ang inyong ipinamalas, ang inyong ipinahayag sa harapan ng Panginoon at maging sa kaaway na kailangan ninyo si Jesus. At dahil dito, kapatid, nagagalak ang Diyos na tanggapin kayo sa Kanyang kaharian. Nagagalak ang Diyos sa oras na ito na ang inyong mga pangalan ay isinusulat niya mismo sa aklat ng buhay. Nagagalak ang Diyos na ibuhos niya ang pagpapala na hindi mo pa nararanasan. Dakilang Diyos, sila mismo ang nagpahayag ng kanilang mga saloobin at pananampalataya na nagmumula sa kanilang puso, na sila'y nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, na sila'y lumapit at sumuko sa iyo, na sila'y humingi ng tawad sa iyo, na sila'y nagdesisyon na papasukin ka ngayon sa kanilang puso. Panginoon, hindi ko pwedeng pagduda ng pananampalatayang binigay mo sa mga kapatid na ito. At dahil dito, Panginoon, bilang iyong lingkod, silyaduhan mo ang kanilang buhay, ang kanilang espiritu, katawan at kaluluwa. Tatakan mo, God, Holy Spirit, ng isang tatak ng pagiging anak ng Diyos. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Isang buhay na malusog. Isang buhay na matatagumpay. Isang buhay na hindi na matatakutin. Isang buhay na puspos ng kagalakan. Isang buhay na papago ng buhay ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. In the mighty name of Jesus, bless them, Lord, beyond their expectation. Bless them, Lord, beyond their imagination, beyond the thing that they want to do. In the mighty name of Jesus, I speak that you will continually fruitful, that you will continually increase in the knowledge of the Son of God. I pray and I declare that whatever the works of your hands shall prosper. Whatever the works of your hands shall prosper. I pray and I declare that the anointing of the Holy Spirit will continually empower you, even in the times of trials, even in the times of testing, even in the times of uncertainties. The Lord will continually bless you, and His presence be upon you, and His face continually shine over you, and you will be continually being the light and being the salt of this world in your family and your community, in the mighty name of Jesus. Therefore go, make disciples in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, mga kapunta na po kayo. Let's continually praise the Lord. Ngayon, this is another challenge. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga kaluluwa na nagdesisyon at lumapit sa harap upang nang sa ganon ihayag nila, Panginoon, tinatanggap kita. Hallelujah. Tinanggap nila ang abundant life. At ngayon sa oras na ito, ang panawagan ng banal na Espiritu, kayo po ay tumanggap na sa Panginoon. And you are longing that that abundant life ay patuloy na mag-manifest. Patuloy niyong makita ang inyong buhay na ikaw, ang buhay mo nag-glorify si Lord. Gusto mong magbunga, gusto mong humayo, gusto mo na mag-ministry. Kaya lang, may mga pagkakataon sa buhay mo na ikaw ay nakakadlangan, na ikaw ay naaantala, na ikaw
natatakot pa, ikaw ay nangangamba. Kapatid, kung ikaw yon, everybody close your eyes. Lapit ka sa harap. And I pray for you that the Lord will continually anoint you to bear much fruit. Hallelujah. And that fruit shall continually remain. In the mighty name of Jesus, salamat sa mga kaluluwa. Salamat sa may mga abundant lives na naglalapitan. Yes, hallelujah. If you want to go and experience abundant life more to the fullness, you want to bear fruit, you want that your fruit shall remain, come, nananawagan ng Panginoon sa iyo. Ipapatong niya ang kanyang kamay, ipaparanas niya ang iyong anointing, ang kanyang anointing, na ikaw ay magpa-prosper, na ikaw ay magiging fruitful, na ikaw ay mag-bear much fruit. Hallelujah! Na ikaw ay mag-ministry, gagamitin ng Panginoon. Yes, hallelujah! Maraming salamat, Lord. Hallelujah, come on, hallelujah. Isang dahilan kung bakit alam mo, may abundant life ka na. Pero minsan, hindi mo nalalaksak, hindi mo natitikman. Bakit? Bakit mga kapatid? Because sometimes, ninineglect natin. Ang sabi ng Panginoon, I appointed you, I choose you to go. Nanineglect yung mission. Nanineglect yung mission. Nanineglect, hallelujah, na ikaw ay tinawag ni Lord na mag-multiply. Nanineglect, nabubuna minsan, nakakaligtaan, na ikaw ay tinawag ni Lord para mag-ministry, para maglingkod. Pero sa oras na to, kakaiba ang gagawin ng Panginoon kapag handa ang puso mo, kapag handa ka ng tumanggap, handa ng tanggapin. Hallelujah! Alam ko kung bakit minsan, kapatid, hallelujah, hindi ka nakakahayo, nahihiya, natatakot because of God's power. Hallelujah! Hindi mo pa lubusang nararanasan, pero sa oras na ito mararanasan mo. At pagkatapos mo maranasan, pagkatapos mo matanggap ang kapangyarihan, ang empowerment, ang anointing ng Holy Spirit, hindi mo pwedeng hadlangan, hindi mo pwedeng tanggihan ang misyon. Magiging bintig ng puso mo. Misyon, magiging bintig ng puso mo. Kaluluwa, magiging bintig ng puso mo. Magbubunga ako, magmumultiply ako, dahil ako, hallelujah, ay may Kristo sa puso. Hey! You will now effective in the ministry. You will now increase in Christ's anointing. Hallelujah! Ito ang kailangan natin, mga kapatid. Sama-sama nating tanggapin, pagtulong-tulungan bilang katawan ni Kristo. Ang magbunga. Come on, everybody. Hallelujah. Lahat ng nandito sa harap, pumunta sa harap. Itaas mo ang kamay mo. Hallelujah. Oh, I feel the presence of the Holy Spirit right now. I will ask Asher sa may likuran. Naniniwala ako. Baka mag-a-usher, please. Mag-a-usher muna kayo because I believe that this power of God, this power
to you. This is the message of God right now for your life. God, Jesus is longing for your life to bear much fruit. He's longing right now. He's longing right now. He's longing right now na makita na mayroon kang bunga. Because that's one of the characteristics of abundant life. Rabakasyante. He is longing right now. Come on, feel that longing of God over your life. Come on, come on. Feel that longing of God sa buhay mo. Damin mo ang longing ni Lord na gusto niya magbunga ka. Gusto niya magbunga tayo. Feel that longing, feel that longing. Feel that desire. Receive that desire. Come on, church. Feel that desire. Receive that desire. Hallelujah. Lord, this is the truth. This is the truth. This is the truth.
Come on, enjoy the presence, the power of God. Kinakargaan kayo. May dumadaloy. May pumapasok sa inyong puso. Hindi nyo pwedeng i-resist. Come on, everybody, close your eyes. Worship the Lord. Kahit din nasa likod, mga kapatid, everybody, close your eyes. Worship God. Pupunuin ka ng Diyos ngayon. Pupunuin ka. Come on, everybody. If you want to open your mouth and worship, remember, in Christ, remember, the word of God, in Christ, remember, the word of God, in Christ. Hallelujah. If you want to bow down before the Lord, Lord, carry ko ako. If you want to bow down before the Lord, hallelujah, and receive the power. Bow down, saan ka man nariyan. Come on, this is the presence of God. This is the presence of God. The presence of God ay para sa ating lahat. Para sa ating lahat. Saan ka man ngayon, sa likuran ka man. Oh, if you want to bow down and worship, and say to the Lord, Lord, I need your power. Lord, I need your power. I need your power. So that, Lord, to back up my abundant life, to fulfill my abundant life. Hallelujah. Oh, hallelujah. Abundant life with power with the Holy Ghost. Abundant life with power with the Holy Ghost. Hallelujah. Dakila ka. Yes, mayroon pa. Mayroon pang bumubuhos. Galing sa Diyos. Mayroon pang tumataloy. Mayroon pang rumaragasa. In Christ. In Christ. In Christ. In Christ. In Christ. In Christ. Oh Lord, feel your people. Feel your people. Oh Rabashad na kaya rasa kuno dadaka. Oh Rabashada, come on, hallelujah. Oh yes, Jesus. Oh Rabandaka shirele. Kala na 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 bashiraka. God is here, God is here. His manifestation, His presence is very strong. We cannot contain. Overflow as we increase. We overflow as we increase. We overflow as we increase. We overflow. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes. What a glorious encounter. What a glorious encounter with the power of God. Yes, hallelujah. What a glorious celebration. Yes. Panginoon, ito po talaga ang tunay, Panginoon, na date at araw ng aming church anniversary. Yay! Oh, yes! Pero patuloy kang nagpaparanas pa rin. Oh, come on, church! Hallelujah! It's your personal experience with God right now. It's your personal encounter with Jesus right now. And that anointing of bearing fruit. And that anointing of co-intimation. And that anointing to be used in the ministry is yours. Panginoon, sa oras na ito, lahat kami ay nakaramdam
nakatanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At lahat kami, Panginoon, ay inuutusan mo ayon sa iyong sinabi, sa iyong salita, sa Matthew chapter 10 verse 7, 8 and 9 and 10. Holy Spirit, lahat ng nandito hindi mawawaglit sa kanilang isip at puso ang salita mong ito. Hindi namin pwedeng tanggihan. Come on, church. Hindi namin pwedeng baliwalain. Pagkus lalakaran, gagawin ng may kagalakan ang salita mong ito. Mga kapatid, taas po natin ang ating makamay. Ito po ang salita ng Diyos na sinasabi ni Lord that all of us right now are commissioning under the authority, under the power of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord says in His word, therefore, go, preach the word, heal the sick, raise the dead, cast out demons, cleanse the lepers. You will perform signs and wonders in my name, in the mighty name of Jesus. And the Lord says in His word, ang mga sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng ganitong tanda. Sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, anuman ang patungan ng inyong kamay na may sakit at karamdaman, siya'y gagaling. Sabi ng Panginoon, sa aking pangalan, makainom man kayo ng lason, tuklawin man kayo ng ahas, hindi kayo maano. Ang sabi ng Panginoon, come on church, hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, ni isang hibla sa inyong buhok sa ulo ay hindi mawawala, hindi makakakuha ang dyablo. Ibig sabihin, walang magiging bahagi, walang magiging parte, walang magiging kooperasyon ang dyablo, si Satanas, sa inyo at sa ating mga buhay, sa ating pamilya. And the Lord says in His word, tumanggap kayo ng walang bayad dahil siya ang nagbayad. Ang sabi ng Panginoon, tumayo ka, tumanggap ka ng walang bayad, tumayo ka at magbigay ng walang bayad. Receive it right now in the mighty name of Jesus. Preach the word, heal the sick, raise the dead, cast out demons. Preach the word, preach the word, preach the word, preach the word. Share Jesus, share Jesus, share Jesus. Heal the sick, come on church, heal the sick. Hallelujah. If you want to receive, hallelujah, confess it right now and say to the Lord, I receive, Lord. Hallelujah. Come on. Bawat mabanggitin ko na salita ng Panginoon, mga kapatid, sabihin nyo with your faith in Christ, I receive, Lord. I receive, Lord. Come on, church. Go. Preach the word. I receive. Hallelujah. I receive, Lord. Hallelujah. I receive, Lord. Heal the sick. Hallelujah. I receive, Lord. Heal the sick. I receive, Lord.
Heal the sick. I receive, Lord. Hallelujah. Cast out demons. Cast out demons. I receive, Lord. Hallelujah. Cleanse the lepers. Hallelujah. And says the Lord, go set my people free. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayong lahat magsitayo. At minsan pa, awitan natin at sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, come on, church. Pagkat nakila ka, O Diyos, nakila Sa'yo ang papuri. Sabay-sabay. ka, Sa'yo ang pagsamba. Sa'yo ang kadakilaan. Sa'yo ang kaluwalhatian. Sa'yo ang paghahari. Sa'yo ang tagumpay. Sa'yo ang pasasalamat, Panginoon. Pagkat nakila ka, O Diyos, nakila For the last time. Hallelujah. Sigaw natin. Hallelujah. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful experience. Thank you, loving Jesus, for this powerful encounter. Thank you, loving Father, hallelujah, for your glorious outpouring of your presence. And all of us, Lord, will be filled. All of us, Lord, will continually, hallelujah, empower. All of us, Lord, will experience, hallelujah, the glorious experience that this world cannot able to offer, cannot able to give. Hallelujah. And this is from you alone. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. You continually bless your people as we go and do the mission, as we go for this glorious multiplication, because we are branches that you are a good and true vine. And dear, yes, Lord, even for serving and doing ministry for your glory with the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Sabihin po natin, all glory, all honor, all thanksgiving, worship, adoration, in Jesus' name alone. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Makakaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Wow. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Alam niyo po, ito po talaga yung date ng ating anniversary. Nagkaroon lang po tayo ng pagbabago because yung ating speaker ay mayroon po siyang gagawin na gawain din. Okay, so to God be the glory po, mga kapatid. Sige po, tayo matatiling nakatayo at tayo po aawit ng victory song. At habang maaari po ba, habang tayo umaawit, umikot tayo, yakapin po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At yakapin po natin, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Amen.